Mas detalyadong assessment sa iniwang pinsala ng Bagyong Carina at Habagat. Iyan ang iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno para mabigyan ng karampatang tulong ang mga kababayan nating matinding hinagupit ng kalamidad. Pinatututukan din ang insidente ng lumubog na oil tanker sa Bataan upang mapigilan agad ang oil spill. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Tutok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sitwasyon ng bansa. Kasunod ito ng malawakang pagbaha bunsod ng ulang dulot ng Habagat na pinalakas pa ng Bagyong Carina. Kanina, personal na inalam ng Pangulo ang lagay ng Pilipinas sa situation briefing sa Presidential Security Command Center Headquarters. Inilatag ng mga ahensya ng pamahalaan ang kanilang naging hakbang kasunod ng kalamidad. Inatasan ng Pangulo ang mga government agency na gumawa ng mas detalyadong assessment ng sitwasyon sa buong bansa para malaman kung ano-anong mga tulong pa ang dapat ibigay at ang mga dapat iprioridad sa mga pangangailangan. What we need to know now is what is the situation then. May tubig pa ba? Pwede ba natin ipasok? Kailangan ba natin maglinis ng putik? Ano bang what we need to ascertain now is what is the situation as of this morning and where do we go? Where do we send our people? Where do we send our equipment? That's what we need to define to decide now. It's not only nandito tayo sa NCR, but it's not NCR only. It's Region 3, Calabarzon 4A. So kailangan natin tignan where are we have to make an assessment as to where are the areas that should be prioritized. Pinatututukan din ng punong ehekutibo ang mga infrastruktura gaya ng floodgates, pumping station at ilang mga tulay na nasira. What we need to know is not what's required but can we use it or not. Yun na lang muna. Kung magamit o hindi. Oh God, hindi ko. Ang lakas ng agos, oh. Yes, sir. Kahit anong gawin mo dyan, tugboat at saka bars, hindi mo makontrol talaga. Inatasan na rin ng Pangulo ang DENR na magsagawa ng environmental assessment sa paglubog ng isang oil tanker sa Bataan na naglalaman ng 1.4 milyong litro ng langis upang maiwasan agad ang oil spill. Hopefully, we can catch it before landfall, but with the seas being so malaking alon malaking dagat ngayon Yung the Coast Guard was reporting 3-4 meters high na alon. Yes, sir. So it's very hard to do anything, but hopefully that will help us dilute the oil spill. Hopefully, but we'll see. We'll have to make that determination as to where the tides are running, how the wind is running. Where if in case it is headed into towards coastal areas, which coastal areas are those so that we can try and prepare for that. Ayon pa sa punong ehekutibo, dapat tutukan ang kalagayan ng mga nananatili sa mga evacuation center. The next part of this is going to be our healthcare. Kung minsan nakakalimutan yan But those in the evacuated areas will need to, kailangan meron silang clinic sa bawat evacuation center or at least may umiikot na medical team. The long-term problem usually pagka may ganito is gamot. So that's another thing we have to prepare with, na may gamot. But the medicines I'm talking about are the obvious ones. Pagka nalagnat, na ganun. But the other medicines are the maintenance medicines ng mga senior. Kasi nahiwalay sila dun sa kanilang supply. Nais din ni Pangulong Marcos Jr. ng mas mabilis na pagtugon ng mga ahensya ng gobyerno, bagay na tiniyak naman ng concerned agencies. Hanggang kaninang alas 6 ng umaga, 6 na lugar na sa bansa ang nagdeklara ng state of calamity kabilang na ang Metro Manila. We have to be very focused in the use of what we have. So that's what we need to determine. Where are the areas that still are in the rescue phase? Na hanggang ngayon nag-rescue pa tayo ng tao. Where are the areas that are now in the relief phase? That doesn't mean kuminsan sabayan. That doesn't mean that it's not mutually exclusive. You can be in rescue phase and relief phase at the same time. So that's what we need to know. Sa ngayon, nakalabas na ng bansa si Bagyong Carina at ayon sa DOST Pag-asa, asahan na ang pagbuti ng panahon sa mga susunod na araw. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.